State of the Nation. Babala po, sensitibo ang balitang ito. Hulikam sa CCTV sa Santo Tomas, Batangas ang mga huling sandali ng isang batang edad 5 na nangaroling bago nakitang patay sa sako. Sa kuha ng isa pang CCTV, pinapasok ang batang babae sa bahay ng isang lalaking nakapulang t-shirt. Kinabukasan ay natagpuan ng walang buhay ang bata. Kinumpirma rin ng pulisya na ginahasa ang biktima. Napaulat na nawawala ang bata noong Biyernes kung kailan nahulikam din ng sospek na may hawak na sako. Sa ibang kuha ng CCTV naman noong hating gabi ng Sabado, nakuna ng paggalaw ng mga halaman punto umano kung kailan inihulog ang sako kung saan isinilid ang bata. Inaresto ang lalaking nagpapasok sa bata, pati ang kasabwat umano niya sa krimen. Inamin nilang pinagplanuhan nila ang panggakahasa matapos mangaroling sa kanila ang bata ng 4 na beses. Inumpog at sinakal pa umano nila ang biktima. Na-recover din sa mga sospek ang ilang sachet ng shabu at drug paraphernalia, pati ang tsinelas ng biktima. Hustisya ang panawagan ng lolo ng biktima. Huling Lunes, bago magpasko at sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, humahabol pa rin sa biyahe pa probinsya ang maraming kababayan natin para magdiwang kasama ang mga mahal sa buhay. Mula sa PITX, may live report si Katrina Son. Katrina? Atom, tuloy-tuloy pa rin ngayong gabi ang pagdating ng mga pasaherong magsisiuwian sa kani-kanilang mga probinsya dito sa PITX. Kahit gumabi na, mahaba pa rin ang pila ng mga pasahero sa PITX. Sa security check man o sa bilihan ng tiket, maano-manong iniinspeksyon ang mga bagahe ng mga pasahero. Pero mabilis naman ang usad. Bukod sa mga pulis at tauhan ng BFP, may K-9 din sa entrance. As of 8 p.m., umabot sa mahigit 180,000 ang mga pasahero. Wala pa namang fully booked na biyahe. Mahigit 33% ang mga booking pa Visayas at Mindanao. Sa mga biyaheng Bicol naman, lagpas 72% na. Si Razel Almelia, uuwi sa Legazpi kasama ang pamilya. Para po makaspend ng Christmas sa family. Kasi once a year lang naman eh. So for 1 year nandito kami. So at least this December makauwi sa pamilya. Sa kabila ng siksikan at pila, ramdam dito sa PITX ang saya at pag-asa na makakauwi ngayong Pasko. Yung magkakasama kaming mga pamilya, lalong-lalo na ngayon sa darating na Pasko, ay sana nandun kami lahat para sa salo-salong pagkain at para makapiling ang mga magulang. Siyempre minsan lang magkikita. Minsan lang magkita taunan. Bittersweet naman ang Paskong ito para sa 19-year-old na si Carl Celon. May kirot dahil namatay ang kanyang ina ngayong taon. Pero may saya dahil muli raw silang magkikita ng ama matapos ang halos 16 na taon. First time ko po makakabanding yung papa ko po ng Pasko po. Since bata po kasi ako, ngayon ko lang siya nakasama po ulit. So ngayon po, nagkaroon kami ng conversation, then this coming Christmas po, doon po ako sa kanya magka-celebrate. Bago umuwi, pwede ring samantalahing mag-last minute pagbili sa mga tindahan dito sa PITX mula sa mga damit, pagkain hanggang pasalubong. Atom, paalala naman sa mga biyahero na maglaan po kayo ng sapat na oras sa pagbiyahe dahil inaasahan na mas titindi pa ang dagsa ng mga pasahero sa mga susunod na araw bago ang Pasko. Atom? Maraming salamat, Katrina Son. Kung noong nakaraang taon, halos kalbaryo sa Pasko ang pila sa NAIA, tila iba na ang sitwasyon ngayon. Sa Terminal 3 nga, maayos at halos tuloy-tuloy ang usad kahit dagsa ang mga pasaherong lilipad. Ang sitwasyon doon sa live report ni EJ Gomez. EJ? Atom, dagsa nga ang mga kapuso natin dito sa arrival area ng NAIA Terminal 3 para yan sa pagdating ng kanilang kaanak na muli nila makakasama ngayong Pasko. Pasado alas 9 ng gabi kanina, walang gaanong pila ng mga sasakyan sa departure entrance sa labas ng
Terminal 3 ng NAIA dito sa Pasay City. Ganyan din sa labas ng arrival area. Mabilis nakakaalis ang mga sasakyan. Sa departure entrance, masusing chine-check ang mga dokumento ng mga pasaherong pumapasok. Hindi ganoon karami ang mga pasahero sa loob. Sabi nga ng ilang pasahero na kausap natin, less hassle daw sa biyahe nila ang mga bagong lagay na self-check-in counter. Wala pa raw 10 minuto ang kailangan sa pag-scan ng kanilang mga passport bago makakuha ng mga boarding pass nila. Sa immigration counter, hindi rin gaanong humahaba ang pila. May hiwalay na immigration lanes para sa mga pasaherong OFW, naka-business class at iyong mga may diplomatic passports. Mas mabilis ding pinoproseso ang mga dumaraan sa immigration e-gates. Madamdami naman ang tagpo dito sa arrival area. Mainit na sinasalubong ng mga kaanak ang mga mahal nila sa buhay na balikbayan o galing probinsya. Galing po kami sa Tacloban. Malis kami doon mga 7 ng gabi. The flight was nice. I feel very happy because I get to spend Christmas with my family and I get to have a fun time with them. Surprise lang to para sa kapatid ko galing USA kasi 3 years bago umuwi at first time niya magki-Christmas ulit dito at saka New Year. Maraming salamat, EJ Gomez. Ramdam na sa mga sikat na bilihan sa Maynila at Quezon City ang bulto ng mga naghahabol para sa regalo at handa. Sa Divisoria, marami ang dumagsa simula kaninang umaga kahit hindi pa piyesta opisyal. Namakyaw na ang ilan lalo't bagsak presyo ang mga tinda gaya ng mga damit at laruan. Dumidiskarte rin daw sila sa paramihan ng benta para makasabay sa papromo sa online shopping. At bentay pa nga ng mga nagtitinda, mas maganda raw na nakita mo agad ang binibili. Pero sa mga panghanda, extra challenge makahanap ng abot kaya ng bulsa. Sa Quiapo, nagmahal ng 20 to 40 pesos ang kada kilo ng ham. Habang sa La Loma, nagmahal din ng 2,000 pesos ang ilang tindang lechon. Sally Santos na isa sa mga kontraktor na nauugnay sa manumalyang flood control projects sa Baliwag, Bulacan, nagsauli sa gobyerno ng 15 milyong piso. Ayon sa Justice Department, bahagi raw ito ng perang isasauli ni Santos bilang restitution. Sa kaso ng paglilipat sa halos 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury na pinasauli ni Pangulong Marcos at idineklarang iligal ng Korte Suprema. Sinampahan ng mga reklamong plunder o pandarambong, graft, malversation at grave misconduct sa Ombudsman, sina Executive Secretary at dating Finance Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma. Wala pang tugon sa GMA Integrated News si Ledesma. Si Recto naman, handa raw makipagtulungan sa investigasyon ng Ombudsman. Pero anya, sinabi na ng mga maestrado na inosente siya. Walang pananagutang kriminal at naaayon sa mandato mismo ng Kongreso na ibalik sa kaban ng bayan ang natenggang pondo ng PhilHealth. Negosyanteng si Charlie Atong Ang at mahigit 20 iba pa formal nang inihabla ng DOJ, bunsod ng nawawalang 26 na sambungero. Sinampahan sila ng kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention na parehong non-bailable o walang piyansa. Oras na marafol ang mga kaso, may 10 araw ang mga hukom para tukuyin kung may basehan na kasuhan sila at arestuhin. Git ng abogado ni Ang, may nakabinbin silang apela sa DOJ at pananagutin daw nila ang kagawaran kung babaliwalain ito. Dati nang nanindigan ng DOJ na tuloy ang kaso kahit may apela si Ang. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan ng LGU ng Bacolod City ang panis umanong handa sa kanilang Christmas party noong December 19. Ayon sa ilang empleyado ng LGU, nangangamoy na raw ang pagkain ng buksan nila. Mabuti at hindi ito nakain ng mahigit 5,000 tauhan ng munisipyo. Mahigit 1 milyong piso pa naman ang ginastos ng LGU para sa handa. Pinagpapaliwanag na ang 2 catering service na hindi pinangalanan at wala pang pahayag. Ngayong kaliwat kanan ang mga handaan at party. Tiyakin ang kaligtasan ng pagkain. Payo ng mga eksperto, dapat malinis ang mga kamay at mga kagamitan sa pagluluto. Gumamit lang ng malinis sa tubig at sariwang mga sangkap. Ihiwalay ang mga hilaw sa naluto na.
Tiyaking naluto ng maigi ang pagkain at nasa ligtas sa temperatura ang pagtataguan o paglalagyan ng mga ito. Kung sa tingin nyo'y panis o sira na ang pagkain sa handaan, mainam na ipreserba ito bilang ebidensya. Kung tila nagkasakit na o may sintomas, agad magpa-doktor at i-report ito sa local health authorities. Tuwing Pasko, marami na ang nag-aabang sa aginaldong malulutong na perang papel. At paalala rito ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sa mga bangko lang dapat magpapalit ng lumang pera para sa bagong salapi. Libre kasi yan sa mga bangko. Para rin daw makaiwas sa ibang naniningil ng service fee para lang palitan ang salapi. Ipinayo rin nilang magdala ng aginaldo sa e-wallet at online banking para mas madali at mas ligtas. Big villain sa isang big project. Gaganap bilang kontrabida si Alden Richards sa kauna-unahan niyang international film, a first in his 15 years sa showbiz. It was never a hard decision for me to play because an antagonist role. I really wanted to venture on something that I've never done before. It's a lot of stunt preps, so I think that really contributed on how I was able to make John Lynch full circle. Makakasama niya rito si Max Collins. Bigatin din ang co-stars nila. Pinagbibidahan ito ng English actor na si Luke Goss. Tampok din sina American actress and singer Catherine McNamara at actor Byron Mann na parehong napabilib ni Alden. He's so fantastic in the film. I'm begging to do a film with him where we don't have to hate each other. I just met him for the first time on set, kind of, right? So, and he was supposed to be the big villain in the movie. I just assumed that he was a bad man in real life. This year, I am the CEO and founder of Sim. We sold 500 candles already. Unexpectedly. I got a condo investment. Wow! I won Best Actress again. Yeah. Turning 27 on December 26, best year raw ito ni Sparkle star Ashley Ortega sa dami ng achievement at blessings. Bukod sa negosyo, may mga pelikula at upcoming projects pa si Ashley. Pero di lang niya na-celebrate ito alone dahil isang engrandeng birthday surprise ang inihanda ng kanyang fans. Marami ring na-achieve si Michelle D this year na kanyang ipinagpapasalamat. Sa 2026, may nakalinya siyang movie, series, at bagong songs. Mga wish at resolution naman for the new year ang ibinahagi ni na Barbie Forteza at Jake Vargas. Less screen time. Medyo babawasan natin ng pag-check sa phone. Masyado niyang nakokonsume ang oras ko and hindi ako masyadong nagiging productive. Sana matapos ang lahat ng mga problema sa mundo, yung iba, and sana world peace na. And as a runner, regalo ni Barbie sa sarili ang isang treadmill. Habang si Jake, puno ng puso ang Pasko at excited na sa nalalapit na wedding nila ni Ina de Belen. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hawak daw ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang isang listahan ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral tungkol sa flood control scandal. Nitong Setyembre, ibinigay umano ni Cabral kay Leviste ang tinatawag na Cabral Files o record ng mga mambabatas na may mga proyektong pinaglaanan ng DPWH budget matapos itong bigyan ng go signal ni Secretary Vince Dizon. Anya, halos lahat ng mga congressman at senador ay nasa listahang ito. Kabilang na ang inang si Senator Loren Legarda. Pero sabi raw ng senadora, hindi ito nakausap ni Cabral. May isang proyekto rin umano sa kanyang distrito na nakapangalan kay Cabral pero na-award ang kontrata kay Congressman Edwin Guardiola. Dagdag ni Leviste, DPWH ang dapat magsapubliko ng listahan. Pinakita na raw niya ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at Ombudsman pero kailangan pa umano ng ebidensya na mag-uugnay sa mga kongresista at mambabatas. Samantala, may na-recover na ebidensya sa hotel room na tinuluyan ni Cabral kaugnay sa kanyang pagkamatay ayon sa NBI. Kasama rin sa sinusuri ng NBI ang viral na selfie ng driver ni Cabral, dashcam footage na nagpakita nila kay Cabral na nakaupo sa concrete barrier sa Cannon Road. Habang nakikita ring ebidensya ang natagpo ang cellphone sa loob ng kanyang kotse at lahat ng computer at electronic devices na inisyo kay Cabral mula sa DPWH
para sa ilalim sa forensic examination. Tatlong araw bago magpasko, inaabangan na ang isa sa mga bida sa holiday na si Santa Claus. Umekse na siya sa iba't ibang panig ng mundo. Umadyak, sumisid at naglambitin pa para ipalaganap ang holiday cheer at makatulong sa iba. Pusuan na yan sa report na ito. Umaaligid ang numero 1 hater ng Christmas na si Grinch. Pero ang puntirya niya, mga kaskaserong malapit sa eskwelahan. Bihis Grinch ang isang retired sheriff para magpaalala sa mga motorista na gawing ligtas ang biyahe ngayong holiday season. E nasaan ba si Santa Claus na dapat binabantayan niya? Ayun, kung saan-saan, merong sa ilalim ng dagat. Sumisid ang local diver na nakabiye Santa Claus sa ubod ng lamig na Florida Keys National Marine Sanctuary kasama ang kanyang elves. 35 taon na nila itong ginagawa para i-showcase ang kanilang pangangalaga sa yamang dagat. Ang ibang Santa sa Greece, walang sleigh pero naka-paddleboard naman. Ang Christmas at stand-up paddleboarding pinag-isa para sa kasiyahan ng mga batang nasa ospital. Nagtirik ng mga Christmas tree ang mga diver na nakabihis Santa Claus sa ilalim ng lawa sa North Macedonia, dedicated sa children with rare diseases. Meron ding Santa underwater sa Croatia. Bahagi na raw ito ng isang dekadang tradisyon. Kung wala sa dagat, sure na nasa lupa si Santa. Pero imbis na nakasleigh, nakabisikleta ang daang-daang Santa Claus na nag-ikot sa Italy. Ride for a cause nila ito na sumusuporta sa mga batang may cancer. Habang sa Grand Canal ng Venice, 32 bangka ang nagkarera sakay ang mga naka-Santa costume. Pasiklaban din sila sa disenyo ng mga bangka na bahagi ng contest. Daan-daan pang Santa ang nakamotor na nag-ikot sa Roma. Biker din ang peg ng mga Santa Claus sa Sofia, Bulgaria na layo namang makalikom ng tulong para sa school supplies sa mga kabataan doon. Nasa ere din si Santa, nagpalambitin sa 70 metrong taas ng tulay para maghatid ng regalo sa Guatemala. 30 years ang tradisyon ng firefighter ni si Hector ang magrapel sa tulay para pasayahin ang mga bata. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.